Yan, kailangan inisin natin maigi. May mga nakakatusok na kahoy dito. Mahirap, baka mabutas yung ating tent. Yan, kahit pa paano linisin natin para pag set up natin okay. Ganda ng kampo. Tignan mo. Parang nakakatakot sa gabi. Bushcraft style. Bakit? May bushcraft zone nakalagay dun eh. Mamaya, tingnan nyo. Basta linisin muna natin to. Iniisip ko kung maglalagay tayo dito ng tarp. Mukhang maganda naman yung panahon ngayon. Pakita ko sa inyo. Ayan. Maganda naman yung kalangitan ngayon. Iniisip ko kung maglalagay pa ako ng tarp. Baka hindi na siguro. Kasi so far marami naman tayong sasabitan dito ng mga ilaw. Tsaka na ako magta-tarp siguro pagka maghahamok camping na tayo. Ito yung bushcraft zone, makikita nyo. Ayun o. Siguro pwede kayo mamili dyan ng mga kahoy na gagamitin nyo pang gatong. Marami naman dito actually, kakalat. Ang ganda o. Kakahuyan na kakahuyan yung lugar. Pero ano muna tayo, set up muna tayo. Hindi na ako maglalagay ng tarp kasi ganda naman yung panahon, walang kaulap-ulap. Actually mainit nga eh, pero okay na rin. Mag set up na tayo. Province vibes. Nagandahan dito sa ating nabiling tent may kasama daw siyang ano sa ilalim, tawag doon ground sheet. Ayan, kailangan ng ground sheet. Pero let's see. Maganda-gandang pa naman eh. Ayan. Ngayon ko nung sabi ko kay Paring John on Wheels shout, ito nga pala kasama ko si pakita ko si Paring John on Wheels, Facebook vlogger. Follow niyo yung kanyang Facebook page. Nakasama natin siya sa sa Kindaw Farmville sa Maliko. Oo, doon kami nagkakilala. Kaya sabi ko sa kanya kasi kung wala tong video na to mabilis lang mag set up. Kaso kailangan natin mag VJ para may mapanood eh. Ayan. Ano to, nakausli. Ako hindi na ako maglalagay ng hindi na ako maglalagay ng tarp. Paano naman? Ganda panahon. Tagaktak na ang pawis, pero mamaya na tayo magbibihis para hindi naman pagpawisan yung pambahay natin ng damit. Kakapagod.
Lagayan ng kaldero. Okay, tapos na tayo sa lamesa. Upo na naman. Ay, napagod. Ano, Movie Garden? Walang ganitong kulay. Ah, wala. Kulay ano, kulay brown saka kulay brown di pangit na Hindi na terno. Bigat. Ang bigat ng gamit ko. Ay, init. Tayo magpalamig muna. Napakainit. Doon bakit? Pawis na pawis tayo. Ay, lamig, sarap, lamig. Parang ayoko nang tumayo. Ay, sarap. Maya isa tayo para makapag-prepare na tayo ng maaga pa naman para maghapunan. Anong oras na ba? Ano na? Alas 3 pa lang ng hapon. Alas 3 pa lang. So maya lalabas tayo para bumili ng ilan sa mga hindi natin nabili. Sabi meron daw malapit na 7-Eleven dito, 5 minutes, pero duda ako doon sa 5 minutes na yun. Mga 5 minutes kasi mabilis yung biyahe. So probably mga nasa 1 kilometro siguro layo nun. Pero subukan pa rin natin lumabas para kailangan natin kasi ng yelo. Dahil para sa iinumin natin mamaya para malamig. Kasi malinsangan. Maganda dito sa lugar na to, sa Camp Humaha. Malakas yung signal. Para siyang backyard style na lugar. Backyard siya actually, pero masukal, mapuno. So makikita ninyo parang woods ang datingan, parang gubat ang datingan niya. Tapos syempre sa lupa nakakalat yung mga dahon-dahon na dry. So parang ano talaga siya, parang nasa gubat ka, pero backyard lang siya. Yun ang ganda dito sa lugar nila. May part na, ayan, may bahay naman dyan may nakatira talaga dyan lokal. So may 2 TP house na pwedeng rentahan, gusto yung matulog. Pwede rin siya actually maging picnic area. Backyard siya, mapuno yung lugar, maganda. Yan. Punta muna tayo sa may poso para makapag-igib ng tubig kasi medyo malayo. Para at least mamaya may panghugas-hugas tayo. Dala tayong bucket. Ay, nakapag-igib ka na, paring John on Wheels. Yun pag-igib na. Dito lang naman yung poso. Malapit dito sa bahay. Panghugas natin ng plato. Pwede tayo dito. 20 liters ang pwede mong ilagay. So, madami-daming tubig para marami tayong panghugas. Kaso, ang problema ko, wala na naman akong dalang sabon panghugas, tsaka wala naman akong dalang Scotch Brite. So hindi ko alam ang gagawin ko dito. Cowboy naman tayo bahala na. Ano na lang, putang bigat. Bigat. Uy, mamaya na.
Yan, bukas na tayo ng ilaw natin ngayon kasi may, mag-aalas 6 na ng gabi. Hindi pa ako nakakapagbihis at gawa ng malamok, wala tayong dalang katol. Medyo malamok dito sa lugar. Pero mamaya mawawala din naman yun. Ang lamok kasi usually lumalabas yan mga bandang 5 o'clock hanggang usually mga 6:30 lumalabas yung mga lamok. Pero beyond that, nawawala rin naman sila. Kaya sa ngayon, ito muna, suot muna tayo ng long sleeve pantalon tsaka sapatos para makaiwas tayo sa lamok. Pero mamaya mawawala din yan. Bis muna tayo. Mamaya, wala kasi akong dalang tuwalya. Gusto ko sanang maligo. Pero tignan natin. Baka magawa natin ng paraan. Wala akong basurahan dito muna sa mamaya magluto na tayo ng kanin para makapaghapunan na tayo. Ay, meron kandila? Plastic? Tayo'y magsisindi ng bonfire gawa ng malamok, pantaboy lang samantala. Malalaki lamok, mawawala din naman mamaya yan mga bandang 8 or 9 kasi ang mga lamok naman ganito talaga paglabas nila usually 5 to 7 PM pero mamaya wala na yan. Pero para maganda for the vlogs for the vlogs mag bonfire tayo dito. Pwede naman daw dito mag bonfire malapit sa buti na lang kamo maraming dahon na tuyo dito sa tabi. First time mag bushcraft ni parang John on Wheels Doon nga pala natin siya nakilala sa may Maliko, Kindaw Farmville. Sila yung tropa niya, si Quiet Moto. Nag-vlog sila doon. Yun, bumabaga na. Umapoy ka. Hindi naman basa yung kahoy, no? Parang ako magbe-benefit dyan, parang John on Wheels, Kasi yung usok papunta sa akin para yung lamok mabugamit. Parang hindi sa'yo magbe-benefit, Sila pa kasi lalaki, no? Lalaki nga Hindi, gawa kasi ng bukid to. Bukid yung banda ron paligid, tsaka mapuno. Malalaki talaga lamok dito. Pero mawawala din yan mamaya. Tapos, ang balik ng lamok niyan bukas na ng alas 6 ng umaga. Titira yan hanggang alas 8. Ayan. Subukan na nating magluto ngayon. Ihit. Para makakain na tayo ng hapunan. Ulam natin ay hindi naman ganun ka simple lang naman ang ulam natin. Para bukas to para bukas itong ating cheese ramen almusal. Tapos lagay ko na dyan, meron tayong dalang picnic na pulutan para mamaya. At syempre may extra tubig, although meron na ako dun sa aqua flask ko na 2 litro tubig, pero nagdala pa rin tayo in case na kulangin, in case lang naman, kapang saing-saing na rin. Tapos ito ba, may hopya, merienda. Hindi ko na merienda kanina dahil busy tayo na gagagawa ng kung anik-anik. Ito from Seeking Bangus Bicol Express. Ito siya. Ayan. Kita ba? Ayan, Seeking Labo yata. Basta Seeking Bangol Bicol Express. Ayan. At may Swiss tayo na pwede nating pangkape bukas. And of course, syempre
Ako ba? Hindi pwedeng mawala. Ito pwede mawala sa akin kasi ewan ko, ano ako eh, alcoholism. Hindi ma-alcoholic, parang gusto ko lang ng ang tama. Tuwing kakamping ako, pagka ako kasama ko yung mga tropa ko, hindi pwede mawala to. Pero pagka kami nung anak ko, hindi ako umiinom kasi nagagalitan ako, nagagalit yun pagka umiinom ako. Pero at least ano tayo, always ready. Luto na tayo. Ay, yung bigas ko pa pala nandun sa loob. Luto na tayo ng ating makakain. Saing na tayo ng kanin. At anong oras na? Anong petsa na? Wala tayong lalagyanan ng bigas. Dating gawin, plastic pa rin. Lalagay natin dito sa ating kawali. At kaganitong parang solo na rin to eh. Kumbaga meron kang oras para mag-ano ka sa sarili mo. Tawag dito, magmuni-muni ka sa sarili mo. Marami kang bagay na naiisip. Ganyan. Okay din naman. Ito, isang hugas lang ng bigas tapos okay na. Siya. Ituan natin eh, nabili natin sa Camping Moon na stove. Ang gusto ko kasi dito, tignan nyo, ano siya eh, may windproof na siya. Nasa loob kasi nang gagaling yung apoy, kung makikita ninyo. Kaya kahit na mahangin, hindi mo na kailangan nung pang wind na cover. Hina-hina yung apoy pero hindi siya mamamatay. Yan ang kagandahan. Para less na rin yung dala natin. Ayan, so saing na tayo. Mababawasan pala yung alat niya pagka nasa kanin na. O wag mo lang talagang papapakain yung sauce. Maalat kasi. Sarap siya. Ay. Sige bro, pulutan na lang. Ito, taong. Taong? Sige. Naks, sarap ng ulam ni Parang John Mills, oh. Ayun, taong. Ayan. Meron siyang liempo. Ito, seaweed ba tawag yan bro? Oo, kuha ka. Hindi ako kakain yan. Ito tahong. Yung setup ni Parang John on Wheels. All white. So pagkagabi, kitang kita no, Parang John on Wheels. First time mo magkakaroon ng YouTube channel. Ano masasabi mo sa mga makakanood nito? Kasi hindi siya nagsasalita sa vlog. Sa Facebook di siya nagsasalita. So ayaw niya magsalita. Para kasi si pobreng manlalakbay na white version ah. Ayan, mambuburaot lang tayo kay Parang John on Wheels. Yung aming bonfire. Hirap talaga pagka GoPro. Wala akong masyadong makita yung ilaw niya. Di mo na nilagay yung string light mo bro. Tagal ko mula. Pang babae yun eh. Parang na
Para gusto ko yung brush ko ng konti. Yeah. Yung nature hike niya na nagaya ng tubig. Ganda. Nabigyan pa tayo ni paring John on Wheels ng tahong niya. Tignan natin. Sarap. Isa to sa paborito kong pagkain sa tahong talaga eh. Tahong na isda. Yeah, isda tuloy na shell. Hindi. Nung bata ako, ayoko. Kasi basta pangit na itsura, ayokong kainin. Pero sarap kasi. Ngayon. Sarap. Kain muna tayo. Matapos ang hapunan, sinimulan na namin ang kaunting inuman. Hindi namin inaasahan ang aming makikita at susunod na mangyayari. May banta dyan? Ayun. Ming! Tumakbo na si Ming. Ming! Takot siya eh, mailang siya eh. Pinakaba kami ng pusang ito. Akala namin may naglalakad na kung ano o sino sa paligid. Ayun. Ming! Wala, mailang eh. Ilang si Ming. Akala ko naman may multo. Hindi na ako natakot sa ganun. Sa multo? Hindi na. May tugtog pa ako yung speaker. Tapos Morning. Narinig yung tunog na yan. Alas 8 na pala. Tayo ay nagising kaninang alas 4. Kumaan ang lamig. Gininigin ako. Wala akong kumot. Nakabukas lang kasi yung ating tent. Nakabukas lang yung lamig kanina. Feel na talaga yung kapaskuhan. Ano kayang ibon yun? Parang ganyan maigi. Makakanta pa siya. Kumakanta eh. Ayun no. Strange. Napaka-strange. Kagabi pa. Tulog pa si paring John on Wheels. Ay. Gising ako ng alas 4 kanina. Alas 4 ba yan? Iba hindi ko tinignan yung oras eh. Kaya hindi ko sure kung alas 4 or mga 5. Nakikita ko na yung sunrise part na to. Medyo ma-orange or basta may may orange na yung langit. Pasikat na yung araw. Lamig kasi putol tulog ko. Naantok pa ako kaya midlip ulit ako. Eto alas 8 na. Nagising ako. Ang ganda ng tunog na yun, no? Hindi ko alam kung ano. Sarap ng tulog ko ulit. Nagigising lang ako sa awit ng ibon. Ayun. Nagigising ako sa awit ng ibon. Dami kasing ibon dito sa paligid eh.
talaga pag mapuno. Labas tayo. At tayo makapag tsokolate. Ang lamig. Grabe. Lamig ng panahon. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day. Buhay na buhay pa yung ating swante, oh. Patay na natin. Ilang oras na tong nakabukas. Swante, bro. Kanina pa tong, ano oras natin binuksan kagabi mga ilaw? 5:30, no? Mahigit 12 oras na. Kunin natin yung dala kong dog food. Kasi ang daming aso ni kuya. Sana pala dinagdagan ko. Sana maraming makakain. Pero okay na yan. Halo na lang nila sa kanin. Doggy, may baano ako sa inyo, doggy. Ate, mga dog food. Lagi ako nagdadala nito eh. Natin, dog food kuya. Ano bala, halo mo nila sa kanin para sa kanila. Thank you. Ayun, nagkakasakit na. Lahat ng pinupuntahan ko, talaga may dala akong ganyan. Tingnan mo kung gusto mo. Yeah. Halo mo nila sa kanin para ano. Mamaya. Ah, buntis! Kaya hindi namin pwedeng hindi ka. Meron ako ng ivermectin dyan. Hindi nga pwede, makukunan. Kukunan siya. Oo. Ay, mga aso dito, oh. Apat sila. Apat ba sila, kuya? Meron pa. Ah, baka nasa galaan. Doon. May dalawang nakatali doon. Meron pa. Oo. Meron pang isang nawawala. Galaan. Gusto ko yung ako, natatakot ako eh. Yeah. Baka makagat eh. Hindi naman. Okay. Sila Shukoy, sila nagpapakain dyan. Ito, ang cute na ito. Ako, 3 aso ko sa bahay eh. Pakilala ka nila. 4 pala. Sila Shukoy, kilala na sila. Oo. Kasi pinapakain din nila. Ang dali naman magpaamo ng aso eh. Pakain lang. Pakain lang. Ako nga nung binabayan galing Baguio yung dalawa na yan. Oo. Nung una, gumaganon pa. Gumaganon pa. Hindi ang pakain ko tulak. Tulak ko ng kahoy. Yung 2 araw, 3 araw. Ano na? Malapit na. Malapit na. Ito, kawawa ka naman oh. Nagdudugo-dugo yung sugat mo sa ulo. Parasite. Parasite to eh. Bale. Sayang, sana nagdala pala ako mas marami. Hindi ko alam na marami pala sila. Hindi, pagbalik ko, dala ko ka isa sako. Busog kayo.
Ayan, breakfast for today. Noodles. Noodles lang tayo kasi ito yung madaling lutuin. Partneran na lang natin ng kanin. Tapos itong tsokolating tinimpla natin kanina. Enjoy na lang natin ito dahil maya maya uwi na rin tayo. Ayan. Cheese ramen, stir fry cheese ramen. Ayan. Sarap to. Napakasimple lang ng lugar niya. Backyard lang talaga siya. May bahay doon, nakita nyo naman. Tapos ditong part na ito, para siyang kagubatan. Napakaliit na part lang na to na sinadya nilang hindi linisin. Iwan itong mga tuyong dahon dito para magmukha talaga siyang bukid. So tour ko kayo. Ayan. Paligid oh. Tapos doon bahay na dito. Tapos may mga tables na actually pwede kayo mag car camping dito. Tapos may table na kayo at mauupuan. Ayan lang siya. Ito pakita ko sa iyo yung part na yan. Yan yung part na parang nasa kagubatan ka. Mga akasya na puno. Pasensya na muna sa maingay ha. Pero pagtsagaan na natin. Ngayon lang naman yan eh. Magawang furniture. Ito part na parang kagubatan. Backyard lang talaga siya kasi ito yung bahay. Tapos may mga teepee hut na mura lang din naman nilang nirerenta. Ito. Ayan. Alam nyo ba kung magkano yung ano dito? Magkano yung tent pitching all in na? Ang isang tao 125 pesos. Ganun kamura. Kung dalawa kayo 250. Ayan. Ganun kamura. Dito lang yan sa may Poso Rubio, Pangasinan. I-search nyo lang sa Google Map Camp Humaha. H-O-O-M-A-H-A. Camp Humaha. Yun ang pangalan ng campsite na to. Dito rin pala. Kumbaga doon parang kagubatan. Tapos dito bahay, parang backyard. Itong part na to parang kagubatan din. Pero maliliit ang mga puno. Maliliit ang mga puno. Pero ang daming puno. Okay din. Nga lang may van kasi dito. Pwedeng gawing camper van yan. Malaki to. Hindi ko alam lang kung ilang hektarya tong ano nila. Ito may fence na dito. May fence na. May fence na yan, pagitan na yan. Pero dito parang kagubatan na rin ang dating. Ayan oh. Tapos ito pala yung pool na sinasabi ni kuya. Ayan, pagka magbabarkada, kung hindi naman kayo nagbablog o hindi naman kayo content creator na kung gusto nyo style parang forest, ito may swimming pool. May swimming pool dito. Tignan natin. Ayan o. Tama ba yung spelling ng Humaha? Ano bang tamang bigkas? Ho-Omaha o Humaha? Sa may-ari ng camp na to, paki-comment dyan kung ano tamang bigkas. Ho-Omaha o Humaha? Ayan, hindi ko kasi alam. ito pakita sa inyo yung swimming pool nila. Ayan. Ito may mga taniman dito ng mga munggo daw sabi. Ito yung kanilang pool area na nirerenta. Ito nirerentahan talaga to. So ngayon walang tubig.
Pagka nagsabi kayo, nag-book kayo dito na kasama to, separate na bayad to eh. Tsaka nila lalagyan ng tubig dito. Ayan yung pool nila. Ayan yung area. Hanggang dito, lupain nila daw to, sabi ni kuya sa caretaker. Nakalimutan ko to ng pangalan eh. Pwede rin daw mag-camp doon, bahala kayo. Parang ang dating niya, hindi naman siya resort style. Ang dating niya talaga is semi raw camping. Kasi pag sinabi nating raw camping, yun yung mga walang CR, mga walang kahit ano, walang ilaw, walang amenities. Ito naman, wala rin talagang ilaw dito sa camp. Bahala ka, ilaw mo, gamit mo. Wala silang ipoprovide dun sa mga tulad dito. Wala naman mga solar na nakalagay dito. Dun sa camp na pinag-stayan namin, wala rin naman mga solar lights dun. Kumaga, ilaw mo ang dala mo. Tapos tubig, may poso naman dyan. Pwede kang kumuha ng tubig dyan. Tapos may CR naman sila. Ang dating niya sa akin is, it is more on, since backyard kasi siya, parang backyard camping. Oh. So parang nagiging semi raw campsite ang dating. Semi raw. Pero maganda tong lugar. Na masasuggest ko to. Pwede mong dayuhin. At paano kung halimbawa nagno-North Luzon Loop kayo at wala kayo mapag-i-stayan at naghahanap kayo ng mura, North Luzon Loop, tapos may mga tent naman kayo, I suggest along the highway lang din to, malapit sa highway eh. Kung baga papasok ka lang konti, siguro magmula sa highway ng tawag dito MacArthur, ito sa may Pasurubio, mga nasa around 500 meters lang yung layo netong camp ito sa looban. Kaya accessible sa mga magra-rides na magno North Luzon Loop o mga papunta ng kung saan nyo man gusto. Baga hinabot na kayo ng gabi or gusto nyo magstay, magpahinga dito sa Camp Humaha. Maganda kasi ayan, no? Pag tuntong mo dito, kala mo nasa kagubatan ka na. Walang ilaw, walang kahit ano. Semi raw talaga, semi raw. Pero ito talaga ang magiging view nyo. Wala kayong i-expect na mga kabundukan, kailugan. Ayan. Sarap ng mga ganitong pagkakataon na nakaka-relax tayo kahit papano sa mga ganitong klaseng lugar, mga tahimik. Tapos makikita mo basta purong kalikasan. Once in a lifetime, napakasarap i-experience to. Kasi dati hindi pa ako nagko-content ng ganito sa YouTube. May mga videos na kami ng misis ko na mayapa noong 2018. Namamasyal kami, Karamuan, nag-ano kami dyan, nag island hopping, tapos punta rin kami sa Baler. Naikot na namin yan. Then nakapag-Boracay na rin kami. Maganda nga dun sa Boracay nung first time ko makapunta ng Boracay kasi noon, napakaganda. Tapos especially Palawan, noon nag-island hopping din kami sa Palawan. Pumunta kami sa mga small lagoon tsaka mga yung big lagoon. Napakasarap ng experience na doon ko na-experience first time yung mga nature, pero hindi pa ganitong moto camping. Ang ganda kasi sa ganitong moto camping, nakaka-relax parang bukod sa mura, syempre hindi naman malaki yung binabayaran sa mga pinupuntahan nating lugar sa campsite. Minsan nga libre lang yung iba. Tsaka basta meron ka lang tulugan na tent, napakasarap lang. Baga once in a lifetime, paminsan-minsan kahit sa isang once a month din, i-try nyo din na magpahinga sa mga province na ganito, mga bundok na makikita mo, dagat, ilog, ito, mga kakahuyan. Ewan ko, yung pakiramdam na nakikita mo yung gano'n, nag-i-stay ka sa lugar na yon, nakakawala kung ano man yung mga dinadala natin. Kasi sa buhay ng tao may mga problema tayong na-experience nakakatanggal lang siya ng pansamantala.
Kasi pag alis natin dito, parang babalik na naman yung mga anxieties, yung mga iniisip natin, mga gumapagabag, mga problema ng buhay, kailangan nating kumayod para magkapera. Babalik at babalik din yun. Pero at least once or twice a month pumunta ka sa mga ganitong lugar para makalimutan mo kahit papaano. Maging busy ka sa pagluluto, sa paglalakad-lakad sa paligid, pagtingin ng mga hayop na makikita mo sa paligid, marinig mo yung huni ng mga ibon, mga kuliglig. Tapos pag magdidilim na, patay mo yung internet mo, huwag kang mag-internet, magmuni-muni ka lang. Masarap lang. Tumatanda na rin kasi tayo. Ang hirap tumanda sa totoo lang kasi ang dami nating mga responsibilidad, diba? Wala nang sense yung pagiging matanda. Ang sarap nga maging bata sa totoo lang kasi nung bata ka pa, nagagawa mo yung mga gusto mo, mga bagay na masasaya lang pagkabata. Pag tumatanda kasi tayo, nag-grow na tayo, wala na, nag-iiba na yung mundo natin, nagiging abala na tayo sa lahat-lahat. Paminsan-minsan maging bata tayo ulit, katulad nito, naranasan natin maging bata. Kaya in a sense na nakakapag-camping kasi nung bata tayo, di ba, may mga jamboree sa school, nakakapag-camping tayo, masaya tayo kasama yung mga kaibigan natin. Napasensya na, medyo maingay lang yung background sound. Paulit-ulit ko sinasabi yan, maingay lang talaga dahil natsyempohan natin na may ginagawa doon na mga furniture. Pero okay lang naman kasi residential naman yung labas nito sa totoo. Pero at least sa makikita natin, paligid maganda. Napakahirap tumanda, napakadaming responsibilidad, napakadaming laban na kailangan mong labanan. Ay, sana bata na lang ulit ako, pero wala tayong magagawa. Darating talaga sa point na tatanda tayo at haharapin natin yung mga bagay na nakakapagpa-stress ng isip. Pero salamat at may mga ganitong pagkakataon, may mga ganitong oras na kahit sa looban lang ng isang araw maibsan yung mga iniisip at nararamdaman nating bigat. Nakakamiss lang. Siguro kung nabubuhay yung asawa ko, magkasama kami magka-camping, kasama yung anak ko, 3 kami. Wala ganun talaga. Ang sarap nga manood ng ibang mga campers na kasama nila yung mga partner nila. Nai-enjoy nila yung may kasama silang nag-i-enjoy. Sa atin kasi nakakasama ko lang anak ko. Masaya naman nakasama ko yung anak ko. Minsan mga kaibigan ko, masaya naman. Pero iba pa rin syempre pag kumpleto yung family. Nabubuhay lang sana yung aking asawa. Anyways, datrauma na tayo. Wala talaga. So enjoy na lang natin to. Maya maya pauwi na rin tayo. Tayo nagliligpit na ng gamit. Haharapin na naman natin ang mga responsibilidad ng buhay. So maraming salamat sa mga nakatapos ng video na to, mga nanood, at sana may napulutan kayong kahit konting aral. Enjoy natin to. Mag-camping din kayo para ma-experience ninyo. Makasarap. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense. No, nothing makes sense anymore. Teach me how to fall into